Simpleng pamamaraan sa paggugupit ng high fade sa ganitong klaseng texture ng buhok. Kung inyong makikita yung kanyang buhok ay esponghado or medyo wavy. Kaya ang gawin natin, gamitan natin siya ng 1.5 na clipper guard sa gilid para makita natin yung mga difference, lalo na dito sa may parting likod. Ang request ng client natin ay mataas, kaya siyempre dapat sundin natin. Sabi nga, customer is always right. Kailangan lang nating maging maayos yung pagkakagupit niya para sa kanyang gustong gupit. So, overcome, tanggalin natin yung mga sumusobrang buhok, taasan na natin yung pagtanggal para kapag gumamit ulit tayo ng clipper guard is kitang-kita na natin yung lugar ng ating ipipade or yung ating unti-unting i-blend dito sa parteng gilid nito. Siyempre, para magawa natin yung gumamit tayo ng trimmer. Tanggalin agad natin yung ilalim. Mas mataas na sa may kilay yung ating gagawin pinakang baseline para talagang sa high fade na. Dito naman sa likod, hindi natin masyadong pupwersahin yung pagtaas para ma-prevent natin yung kunting paglubak dito o hindi natin masyadong pumuti yung parting may lubak sa likod. Dito na lang tayo tataas sa may gilid. Pero pag nag-blend tayo is makikita pa rin natin na mataas pa rin yung blurry fade dito sa may gawing likod. 0.5 na clipper guard na ginamit natin. Para sa gagawin nating fade nito is taasan na natin sa pamamagitan ng paggamit ng one guard. Makita na agad natin yung ating aayusin o yung difference ng shape ng kanyang ulo na ating tatanggalan ng mga dark spot. Yung taasan na natin para makita na agad natin yung ating ipapantay dito sa gitnang bahagi. Sa pag-overcomb, yan yung magiging basihan natin, yung taas na yan. Kung saan nag-end yung paghagod natin sa kanyang pag-overcomb, medyo tataas pa yan kapag tinanggal natin yung biglang pagkanto nito. And then tanggalin na natin yung clipper guard. Pwede tayo mag zero open or zero close. Depende kung paano natin tatanggalin yung mga lines or dark spot. Kapag kailangan natin tanggalin yung line, zero close natin. Kapag tumataas yung paghagod, ibaba natin ng konti para hindi mapuwersa. At saka yung pag-control ng paghagod, napaka-importante niyan para hindi natin mauka or hindi mapataas yung gupit na ating ginagawa. Linisin lang natin yung gilid. Hindi na natin naahitan yung mismong noo. Dito lang tayo sa gilid. Basain bago ahitan. Yung linisin para okay na okay siyang tingnan. Sa ibabaw naman, putulan natin yung haba ng kanyang buhok. Dahil ang gusto ng ating client is medyo maikli na or maputulan na yung haba ng kanyang buhok. Saka siyempre dapat is mabawasan na rin yung kapal nito. Sa pagbawas ng ganitong klase ng buhok is pwede naman na point cutting natin or textured natin. Kapag masyadong maikli, pwede naman na tining scissor. Magdidepende yan kung paano mo babawasan sa paggamit ng tining scissor. Pwede pa isa-isang tama lang para hindi masyadong mapuwersa yung pagkakanipis nito. Saka yung mga parting dulo-dulo lang, mga 2 inch lang yung pagitan ng pagnipis na gagawin mo kapag gumamit ka ng tining scissor. Lagyan natin ng konting hair pomade para with look at saka syempre looking press kapag inaalagaan natin ng hair product yung ating buhok pag tayo ay papasok sa ating trabaho, sa opisina o sa school. Ayun, okay na oh. Malinis at maayos, preskong gupit ngayong tag-init.